lahat ay malugod na tinatanggap. Ngayon ay tutuklasin natin ang isang makapangyarihan at pagbabagong paksa, kung paano makilala ang mga palatandaan na ikaw ay pinili ng Diyos. Ang paksang ito ay higit pa sa nakikita ng isang tao na tumatalakay sa dakilang layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Kung naisip mo na kung paano malalaman kung itinuturo ng Diyos ang iyong mga landas at kung mayroon siyang espesyal para sa iyo, ang video na ito ay para sa iyo. Isipin na ang Diyos ay nag-iwan ng isang natatanging marka sa iyong buhay, isang tanda na nagpapakita na ikaw ay kanyang anak, na tinitiyak sa iyo na walang masamang mangyayari sa iyo. Paano mo maiisip na ang tatak na ito ay magpapakita mismo? Ito ba ay isang bagay na nakikita o isang bagay na ikaw lang at ang Diyos ang makakapansin? Bilang anak ng Diyos, ikaw ay minarkahan, pinili, at tinawag sa isang mataas na layunin. May mga malinaw na palatandaan na nagpapakita ng banal na markang ito sa iyo. Kung ito ang iyong unang pagbisita sa channel, mag-subscribe upang maunawaan kung paano ka minarkahan ng Diyos at magpatuloy sa panonood hanggang sa huli. Ang konsepto ng pagmamarka ng Diyos sa isang tao ay maaaring mukhang malabo o masalimuot, ngunit ito ay nagpapaalala sa atin ng kanyang pagmamahal at biyaya sa kanyang mga anak, na nagpapakita na hindi kanya nakalimutan kahit na tila ganoon. Sinasabi sa awit 139, 14 na, "Pinupuri kita, sapagkat ako ay kakilakilabot at kamangha-mangha na ginawa, kadilagilalas ang iyong mga gawa, at alam na alam ito ng aking kaluluwa." Naisip mo na ba kung bakit nilikha ng Diyos ang lahat bago nilikha ang tao sa ika-6 na araw? Inihanda niya ang perpektong kapaligiran, ang hardin, para sa tirahan ng tao, na nagpapakita ng kanyang napakalaking pagmamahal sa sangkatauhan. Sa makatuwid, nilikha niya ang tao ayon sa kanyang larawan at wangis, hindi katulad ng lahat ng iba pang nilalang. Sa kasamaang palad, ang pagbagsak ng tao ay binaluktot ang plano ng Diyos, at kahit na pagkatapos ng pagpapanumbalik, hindi lahat ay bumalik sa kanyang kawan. Ang mahanagbalik ay may tatak na nagpapakilala sa kanila sa mundo. Kahit na sa isang sekular na konteksto, ang ilang mga katangian ay maaaring mag-iba ng isang bansa mula sa isa pa. Katulad dito, kapag pumipili ng mga prutas, ang hitsura ay ang unang aspeto na napapansin, ngunit sa kasong ito, ang pisikal na hitsura ay hindi nagpapatunay na ikaw ay minarkahan ng Diyos. Upang kumpirmahin ang markang ito, bigyang pansin ang mga sumusunod na palatandaan. Una, banal na proteksyon at pangangalaga. Naisip mo na ba na mayroong isang kumot ng seguridad mula sa Diyos sa paligid mo, isang bagay na nagpoprotekta sa iyo mula sa lahat ng kasamaan, na para bang mayroon kang isang personal na anghel na tagapag-alada? Binanggit ng Biblia na ang pangalan ng Diyos ay isang matibay na tore, kung saan ang mga matuwid ay tumatakbo at nakatagpo ng kaligtasan. Kapag nakaranas ka ng banal na proteksyon, ito ay tanda na ikaw ay minarkahan ng Diyos. Sinasabi sa awit 71:3, "Ililigtas kanya mula sa silo ng mga ngayam at mula sa nakamamatay na salot." Ang proteksyong ito ay higit pa sa pisikal, sumasaklaw sa espiritual na pag-atake, emosyonal na sakit at marami pang iba. Nangako ang Diyos na hindi ka sasaktan ng araw sa araw o ng buwan sa gabi. Kapag taglay mo ang tanda ng Diyos, ikaw ay nagiging mansanas ng kanyang mata. Bago lumapit ang anumang kasamaan, ito ay kailangang dumaan sa kanya. Ang salmista ay nagpahayag na kahit na dumaan ka sa libis ng anino ng kamatayan, walang kasamaan ang sasapit sa iyo, at ito ay dahil ang tanda ng Diyos ay nasa iyo. Kung ang Diyos ay nag-utos na walang sinuman ang dapat humipo sa kanyang pinahiran, ito ay kumakatawan sa banal na proteksyon at pangangalaga. Naranasan ni David ang proteksyong ito sa panahon ng kanyang buhay. Habang siya ay nagpapastol, iniligtas siya ng Diyos mula sa mababangis na hayop sa parang at sa mga labanan. Pinrotektahan siya mula kay Goliath at nang maglaon mula sa mga pag-atake ni Haring Saul. Si Daniel ay isa ring halimbawa ng banal na proteksyon, kahit na sa hindi kilalang teritoryo. Ang mga pakana laban sa kanya ay nahadlangan at itinikom ng Diyos ang mga bibig ng mga leon sa yumib. Nangyayari ito kapag ikaw ay minarkahan ng Diyos, ang mga nagbabalak ng masama laban sa iyo ay nabibigo. Kung paano ang isang mapagmahal na ama ay hindi papayag na ang kanyang anak ay maapi, ang Diyos na nagmamahal sa kanya ng higit sa sinumang makalupang ama ay hindi siya pababayaan. Gusto kong ipakilala sa iyo ang isang makapangyarihang tool na maaaring magbago ng iyong buhay, ang aking audiobook na Ang Lihim ng Espiritual na Pagbabago. Na may higit sa 1 oras ng malalim at nagbibigay inspirasyong nilalaman, ang audiobook na ito ay nagpapakita ng mga epektibong pamamaraan para sa iyong espiritual na pag-unlad at isang paglulubog sa kaalaman sa sarili.
Kapag bumili ka ng audiobook, makakakuha ka ng 30% diskwento sa aking ebook na nagtuturo sa iyo kung paano i-unlock ang iyong third eye. Dito matututunan mong protektahan ang iyong enerhiya, palakasin ang iyong mga espiritual na kakayahan at makahanap ng balanse na nagbabago sa iyong tilapon. Huwag palampasin ang pagkakataong tuklasin ang iyong tunay na potensyal at makamit ang tunay na pagbabago. Mag-click sa link sa paglalarawan at ginagarantiyahan ang iyong audiobook na ang lihim ng espiritual na pagbabago ngayon. Magkasama tayo sa paglalakbay na ito ng pagkamulat at espiritual na paglago. Kapag nagising ka ng hindi inaatake, hindi dahil sarado ang iyong mga pinto, kundi dahil pinrotektahan ka ng Diyos. Maaaring mangyari ang mga espiritual na pag-atake habang ikaw ay natutulog at tanging ang awa ng Diyos ang makakapigil sa kanila. Kung hindi binabantayan ng Diyos ang lungsod, walang kabuluhan ang pagbabantay ng sentinel. Ang iyong seguridad ay isang patotoo ng pag-ibig at awa ng Diyos sa iyong buhay. Kung iniugnay mo ang iyong seguridad sa swerte, baguhin ang pananaw na iyon ngayon. Ikaw ay protektado dahil ikaw ay minarkahan ng Diyos. Pangalawa, nariyan ang supernatural na probisyon at ang mabungang ani. Ang supernatural na probisyon ng Diyos ay tulad ng pagtanggap ng hindi inaasahang mga regalo. Kapag mayroon kang marka ng Diyos, tinatamasa mo ang mga himala sa iyong mga probisyon. Alam ng Diyos ang iyong mga pangangailangan bago mo pa ito ipahayag. Naglilingkod kami sa isang Diyos ng kasaganaan na nagmamay-ari ng lahat. Bakit may ipagkakait ako sa iyo? Kung paanong siya ay nag-aalaga sa mga ibon at mga isda, gayon din siya ay maglalaan para sa iyo na higit na mahalaga. Ang paglalaan ng Diyos ay inihalin tulad sa pangangalaga ng isang magulang na tinitiyak na natutugunan ang lahat ng pangangailangan ng kanyang anak. Kapag minarkahan ka ng Diyos, mapagkakatiwalaan mo siya na aalagaan ka sa mga kamanghamanghang paraan, espiritual man, pisikal, material o emosyonal. Sinasabi sa awit 37:25, ako ay bata at ngayon ay matanda na, ngunit hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan o ang kanilang mga anak na namamalimos ng tinapay. Kapag minarkahan ka ng Diyos, binyayaan ka ng masaganang ani, kahit sa mahihirap na panahon habang ang iba ay nagpupumilit na makahanap ng kabuhayan, magkakaroon ka ng higit pa sa kailangan mo. Ang ikatlong punto ay ang banal na pagkilala at pabor mula sa Diyos, na nagsisilbing espesyal na pagtrato mula sa Panginoon mismo. Kapag mayroon kang tatak ng Diyos, para kang may tatak na nagpapakilala sa iyo upang makatanggap ng mga natatanging pagpapala. Isipin ang pamumuhay ng may katiyakan na ang mga mata ng Diyos ay palaging nasa iyo, ginagabayan at pinoprotektahan ka. Kapag ikaw ay minarkahan ng Diyos, nagsisimulang mapansin ka ng mga tao at bigyan ka ng mga hindi inaasahang pabor, bumukas ang mga pinto at gustong maging bahagi ng iyong kwento ang lahat. Ang pagkilala at pabor na ito ay malinaw na mga palatandaan na taglay mo ang tanda ng Diyos. Sinasabi ng Deuteronomio 32:13 na pinasakay ka niya sa kaitaasan ng lupa, pinapakain ka ng mga bunga ng parang, ng pulot mula sa bato, at ng langis mula sa bato. Kapag ikaw ay minarkahan ng Diyos, siya ay nagpapakain sa iyo ng mga pagpapalang higit sa iyong inaasahan. Ang mga scholarship at iba pang mga pagkakataon ay naging isang katotohanan. Itinataas ka ng Diyos sa mga limitasyon at binibigyan ka ng pabor sa maraming lugar. Ito ang pinagdaanan ni Diyos na kinilala at pinapaboran saan man siya naroroon. Sa kanyang pamilya, minahal at pinapaboran siya ng kanyang ama. Sa bahay ni Potifar nakasumpong siya ng pabor at inilagay sa posisyon ng pamumuno. Kahit sa bilangguan, ang kanyang kakayahang magpaliwanag ng mga panaginip ay nakakuha sa kanya ng pagkilala, at nakuha siya roon, inilagay siya sa isang posisyon na hindi siya karapat-dapat, isang bagay na may paliwanag lamang bilang isang banal na gawain. Ang isa pang halimbawa ay sina Abraham, Isaac at Jacob, na laging may pabor ng Diyos sa kanilang buhay. Ang mga pagpapala ni Abraham ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, at bawat lupain na kanilang natapakan ay nagbunga ng higit pa kaysa sa nauna. Kung ikaw ay tumatanggap ng hindi inaasahang pabor at pagkilala, ito ay isang patotoo ng tanda ng Diyos sa iyong buhay. Gayunpaman, huwag hayaan ang pagmamataas na makuha ang pinakamahusay sa iyo. Ito ang pagkakamali ni Haring Nabucodonosor, na, sa halip na iugnay ang kanyang mga nagawa sa Diyos, ay iniugnay ang mga ito sa kanyang sarili. Dahil dito, pinakumbaba siya ng Diyos para tuluan siya ng leksyon. Huwag ilagay ang iyong sarili sa ganoong posisyon. Ang isa sa mga pinakadakilang pagpapala ng pagkakaroon ng tatak na ito ay hindi kinakailangan na humingi ng pagkilala mula sa mundo. Ito ay isang bagay na natural.
Ang ika-4 na punto ay malalim na kapayapaan, kagalakan at kaginhawahan. Naaalala mo ba kung paano tumingin sa iyong mga magulang para sa proteksyon? Ang kapayapaan at kaaliwan ng Diyos ay higit na mabuti at nagdudulot ng hindi maipaliwanag na kagalakan. Ang isang malinaw na palatandaan na ikaw ay minarkahan ng Diyos ay ang pakiramdam na siya ay naglalagay ng isang kalasad sa paligid mo, pinoprotektahan ka mula sa mga takot, alalahanin at pagkabalisa na nagpapahintulot sa iyo na magpahina sa kanyang kapayapaan. Sa tatlong elementong ito, walang hamon ang makakapagpabagsak sa iyo. Parang bumagal ang mundo sa paligid mo at pakiramdam mo ay ligtas ka sa pag-alam na ang Diyos ang may kontrol. Ang katiyakan na hindi kanya pababayaan ay nagpapatibay sa iyong pananampalataya at pagtitiwala dahil alam mo na ang tunay na kagalakan at kapayapaan ay nagmumula lamang sa Diyos. Ang kapayapaan at kagalakan na ito ay nagmumula rin sa mga nasagot na panalangin, mga simpleng kahilingan man o mas komplikadong mga tanong na nagpapakita ng bilis at katiyakan ng pagsagot ng Diyos. Kapag pinapanood mong gumagawa ang Diyos, napagtanto mo na hindi lamang siya makapangyarihan, ngunit puno rin siya ng pagmamahal at habag na nagmamalasakit sa bawat detalye ng iyong buhay at nagbibigay sa iyo ng kaaliwan. Kapag ang marka ng Diyos ay naroroon sa iyong buhay, nakakaranas ka ng patuloy na mga tagumpay. Ang matagumpay na buhay ay isang matibay na pagpapatibay ng kabutihan at katapatan ng Diyos. Kahit na sa harap ng mga hamon, nakikita ng Diyos na ginagawang tagumpay ang mga pagkatalo. Ito ay hindi lamang tungkol sa tagumpay, ngunit tungkol sa pagtagumpayan ng mga hadlang. Ang Roma 8:37 ay nagpapaalala sa atin na tayo ay higit pa sa mga mananakop sa pamamagitan niya na umibig sa atin, na itinatampok na ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa kapangyarihan ni Jesus. Ang iyong pagkakakilanlan kay Kristo ay tumitiyak sa iyong tagumpay sa anumang kahirapan. Laging ipinagkaloob ng Diyos ang mga tagumpay sa kanyang mga tao bilang tanda ng kanyang marka. Napagtagumpayan ni David ang lahat ng hamon na nagbabanta sa kanyang kapalaran, at nakamit din ni Joseph ang makabuluhang tagumpay, kaya natupad ang layunin ng Diyos para sa kanilang buhay. Ang pagtupad sa iyong kapalaran ay parang pagsunod sa mapa ng kayamanan na iginuhit ng Diyos. Kapag ikaw ay minarkahan niya, mas madaling sundin ang landas na inilatad. Kahit na nahihirapan ka, ang mabuting balita ay nasa tabi mo ang Diyos. Ang paglalakbay ng mga Israelita sa lupang pangako ay isang halimbawa nito. Sa kabila ng mga labanan, sila ay nagwagi sa pamamagitan ng banal na patnubay. Nananahulugan din ang pamumuhay ng matagumpay na buhay na maranasan ang kabuuan ng mga pagpapala at pangako ng Diyos, kabilang ang kanyang paglalaan, proteksyon, at paglinap sa lahat ng lugar. Kapag nahaharap ka sa mga labanan, pisikal man, espiritual o emosyonal, maaari kang magtiwala na bibigyan ka ng Diyos ng tagumpay. Ang kanilang marka sa iyo ay isang patunay sa kanilang pangako na makita kang magtagumpay. Ang kwento ni David at Goliath ay halimbawa nito. Tinalo ni David ang higante hindi sa sarili niyang lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Higit pa rito, ang pamumuhay ng isang matagumpay na buhay ay ginagawa kang isang tanglaw ng pag-asa at inspirasyon sa iba, at ang iyong mga tagumpay ay nagsisilbing isang patotoo sa kapangyarihan at katapatan ng Diyos. Makikita ng mga tao ang tanda ng Diyos sa iyong buhay at maaakit sila sa liwanag na iyong ibinibigay na nag-aalok sa kanila ng mga pagkakataong ibahagi ang iyong pananampalataya. Ang isang matagumpay na buhay ay minarkahan din ng katatagan at tiyaga. Iyon ay hindi sumusuko sa harap ng mga paghihirap, na nalalaman na ang Diyos ay nakikipaglaban sa iyong mga laban. Ang kanilang mga tagumpay ay sumasalamin sa kanilang pagtitiwala at pag-asa sa kapangyarihan at biyaya ng Diyos. Tulad dun sa kaso ni Job, na sa kabila ng matinding paghihirap, ay nanatiling matatag sa kanyang pananampalataya at nakaranas ng pagpapanumbalik at tagumpay. Sa wakas, kapag ikaw ay minarkahan ng Diyos, ang bawat aspeto ng iyong buhay ay nagpapatotoo sa kanyang kaluwalhasyan. Ang iyong mga tagumpay, malaki man o maliit, ay sumasalamin sa kamay ng Diyos sa iyo at sa kanyang hindi natitinag na pag-ibig. Lumalakad ka ng may kumpiyansa, batid na hindi ka nag-iisa at ang banal na marka ng Diyos ay umalalay sa iyo. Ang pagkakasundo sa halip na pagkakabahabahagi ay nagsasangkot ng pagpapagaling sa mga nasirang relasyon at pagkilos bilang tagapamayapa sa iyong komunidad na sumasalamin sa puso ng Diyos, na naghahangad ng pagkakaisa at pagkakaisa sa mga miyembro nito. Mga tao, bukod pa rito, ang pagpapakita ng kalikasan ni Kristo sa iyong mga relasyon ay nananahulugan ng pagiging isang mapagkukunan ng paghihikayat at suporta. Kung paanong itinaas ni Jesus ang mga nakapaligid sa Kanya, ikaw ay tinawag upang patibayin ang iba sa iyong mga salita at kilos.
Ang pampatibay loob ay maaaring maging isang makapangyarihang patotoo ng pag-ibig ng Diyos na nagdudulot ng lakas at pag-asa sa mga nahaharap sa kahirapan. Sa wakas, ang relasyong nakasentro kay Kristo ay minarkahan ng matatag na pangako sa katotohanan at integridad. Si Jesus ay palaging tapat kahit na sa mahihirap na sitwasyon. Sa iyong mga relasyon, dapat kang maging tapat at mapagkakatiwalaan, ipagtanggol ang katotohanan ng may pagmamahal. Ang integridad na ito ay nagtatayo ng tiwala at nagpapaunlad ng mas malalim, mas makabuluhang mga koneksyon sa iba. Sa esensya, kapag ikaw ay minarkahan ng Diyos, ang iyong mga relasyon ay nagiging isang dalisay na pagpapakita ng kanyang pag-ibig at biyaya, na ginagawa kang isang channel kung saan ang pag-ibig ng Diyos ay umaabot sa iba, na nakakaapekto sa mga buhay at inilalapit sila sa Kanya. Ito ang tunay na diwa ng pamumuhay, isang buhay na minarkahan ng Diyos, pagiging isang tanlaw ng kanyang pag-ibig sa isang mundong labis na nananabik para sa Kanya. Ang katapangan at pagtitiwala ay mga pagpapakita ng presensya ng banal na espiritu sa iyong buhay na maaari lamang manatili sa iyo kapag ikaw ay minarkahan ng Diyos. Ang unang pagpapakita ng espiritu ay naganap noong araw ng Pentecosts, nang siya ay bumaba sa mga disipulo na nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob na kailangan upang simulan ang kanilang ministeryo. Gayon din, kapag ang banal na espiritu ay nasa iyo, ang katapangan na ito ay nahayag din kapag ikaw ay minarkahan ng Diyos. Magkakaroon ka ng tiwala sa kanyang presensya sa iyong tabi. Ang pagtitiwala na ito ay hindi mapagmataas, bagkus isang mahinahon at mapagpakumbabang lakas. Ang bunga ng katiyakan na ang Diyos ang pinagmulan at proteksyon nito. Hindi ka natatakot na makipagsapalaran o kumilos ng may pananampalataya dahil alam mo na ang Diyos ay gumagawa sa iyo upang luwalhatiin ang kanyang pangalan. Kapag minarkahan ng Diyos ang iyong buhay, ang lakas ng loob at pagtitiwala ay hindi lamang panandaliang damdamin, ngunit ito ay nagiging isang paraan ng pamumuhay, patuloy na patunay na ikaw ay kanyang piniling anak, na nakalaan para sa mga dakilang bagay. Sa pagtitiwala na ito, maaari kang kumilos ng may pananampalataya, batid na ang Diyos ay nasa iyong panit at para sa iyo. Mahal na anak ng Diyos, ang pagkilala na ikaw ay nagtataglay ng isang banal na marka ay isang katotohanan na dapat mong yakapin dahil ito ay isang paalala ng iyong natatanging pagkakakilanlan bilang isang anak ng Diyos, pinili at itinalaga para sa isang espesyal na layunin. Ang banal na markang ito ay nagpapakilala sa iyo mula sa mundo at nagbibigay daan sa iyo na mamuhay ng isang buhay na nagpapakita ng pag-ibig, biyaya at katotohanan ng Diyos. Habang nararanasan mo ang magagandang benepisyo ng pagsusuot ng tatak na ito, laging tandaan na magpasalamat sa Diyos. Sinasabi ng 1 Pedro 2, "Siyam na kayo ay isang lahi na hinirang, isang maharlikang pagkasaserdote, isang bansang banal, isang bayang katangi-tangi, upang maipahayag niyo ang mga kapurihan niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kamanghamanghang liwanag na nagsisi." Nabuhay ka sa kadiliman at dapat mong laging pasalamatan ang Diyos sa pagmarka sa iyo para sa kabutihan. Tandaan na minarkahan din ng Diyos si Cain pagkatapos niyang patayin ang kanyang kapatid. Ngunit ang markang ito ay may positibong layunin. Ito ay isang proteksyon mula sa pagpatay na kumikilos bilang isang babala. Ngayon, isipin kung ang Diyos ay naglagay ng marka sa iyo bilang isang parusa, ito ay magiging isang kakilakilabot na karanasan. Sa makatuwid, tandaan na ang banal na marka na inilagay ng Diyos sa iyo ay para sa kabutihan, para sa iyong kaluwalhasyan at kapakinabangan. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang marka na ito ay hindi permanente, ang tagal nito ay nakasalalay sa iyo. Ito ay katulad ng isang kontrata na, kung nilabag, magresulta sa pagkawala ng trademark. Hindi kailanman nilayo ng Diyos na harapin ng tao ang kahirapan, ngunit inalis ng pagsuway ng tao ang kalasad na ito ng proteksyon. Ang iyong layunin ay dapat na manatiling minarkahan ng Diyos sa lahat ng iyong mga aksyon. Dapat kang mamuhay ng isang buhay na nagpapakita ng karakter ng Diyos at nagpaparangal sa kanyang pangalan. Upang makamit ito, patuloy na hanapin ang kanyang presensya at patnubay, italaga ang iyong sarili sa panalangin at pagninilay-nilay sa salita. Palibutan ang iyong sarili sa ibang mga mananampalataya na makapagpapalakas ng loob at sumusuporta sa iyo sa iyong paglalakad kasama ang Diyos at nagpapanatili ng isang mapagpasalamat at mapagpakumbabang puso na kinikilala ang lahat. Ang mga pagpapala at tagumpay ay nagmumula sa Kanya. Bukod pa rito, ang lakas ng loob at pagtitiwala sa Panginoon ay kinabibilangan ng pag-alis sa iyong comfort zone at pagiging handa na ibahagi ang iyong pananampalataya sa iba.
Nananahulugan ito ng pagiging isang liwanag sa isang mundo ng kadiliman, pagsasalita ng katotohanan ng may pagmamahal, at paninindigan sa iyong mga paniniwala kahit na ang mga ito ay hindi sikat o mapadhamong. Ang katapangan na ito ay hindi tungkol sa paghaharap, ngunit tungkol sa paninindigan sa pananampalataya. Ang pagkakaroon ng banal na markang ito ay nananailangan din ng pamumuhay ng integridad at moralidad. Ang iyong mga kilos at salita ay dapat na patuloy na sumasalamin sa kalikasan ni Kristo. Dapat makita ng mga tao ang karakter ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pag-uugali na dapat kasama ang katapatan, kabaitan, pasensya, at pagmamahal. Ang patuloy na pagpapakita ng kalikasan ni Kristo ay isang testamento sa markang taglay mo. Ang pananatiling tanda ng Diyos ay nananailangan ng malalim, personal na relasyon sa Kanya na pinalakas ng patuloy na komunikasyon sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba, at pag-aaral ng Biblia. Kabilang dito ang pakikinig sa tinig ng Diyos at pagsunod sa Kanyang patnubay. Kapag namumuhay ka sa malapit na pakikipag-isa sa Diyos, ang Kanyang presensya sa loob mo ay makikita sa lahat. Tanggapin ang mga responsibilidad na kasama nitong banal na marka. Maunawaan na ang pagiging minarkahan ng Diyos ay parehong pribilehyo at responsibilidad. Tinawag ka upang kumatawan sa Kanya sa lupa, upang maging Kanyang embahador, na nangangahulugan ng pamumuhay sa paraang naglalapit sa iba sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapakita ng Kanyang pagmamahal, biyaya, at katotohanan. Tandaan na ang banal na espiritu ay iyong katulong at binibigyang kapangyarihan ka upang ipamuhay ang tungkuling ito ng may tapang at kumpiyansa. Pinalalakas Kanya sa oras ng kahinaan at ginagabayan ka kapag nakaramdam ka ng kawalan ng katiyakan. Manalig sa Kanya at hayaang gabayan niya ang bawat aspeto ng iyong buhay. Ang pagiging minarkahan ng Diyos ay nananahulugan ng pamumuhay na may layunin at epekto, gumawa ng pagbabago sa buhay ng mga nakapaligid sa iyo, nagiging mapagkukunan ng pag-asa, paghihikayat at pagmamahal. Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal na landas na ito, matutupad mo ang plano ng Diyos para sa iyong buhay at luluwalhatiin ang Kanyang pangalan. Mayroong tatlong mahahalagang aspeto na dapat mong unahin sa iyong paglalakbay. Ang una ay ang mamuhay sa kabanalan. Nilinaw ng Biblia na ang katuwiran ay nagtataas ng isang bansa, habang ang kasalanan ay nagdudulot ng pagkawasak. Upang mapanatili ang marka ng Diyos sa iyong buhay, dapat mong ituloy ang kabanalan, dahil kinasusuklaman niya ang kasalanan at tinawag ka upang talikuran ang karumihan. Ang pagtanggap sa kasalanan ay nananahulugan ng pagtalikod sa Diyos. Ang mamuhay sa kabanalan ay ang pagpili na manirahan sa loob ng mga hangganan ng pag-ibig at biyaya ng Diyos, kahit nasa harap ng tukso. Kapag nagpasya kang mamuhay ng banal, mas lumalapit ka sa Diyos sa pamamagitan ng paghahanay ng iyong mga iniisip, salita, at kilos sa Kanyang salita. Nananahulugan ito ng paghahanap sa Kanya sa lahat ng larangan ng buhay at pagtanggi sa lahat ng bagay na makapaglalayo sa iyo sa Kanyang presensya. Sa ganitong paraan, sinisimulan mong ipakita ang katangian ni Kristo sa lahat ng iyong ginagawa. Ang pananatiling nakatutok sa Diyos ay maaaring maging isang hamon, lalo na sa mga kaguluhan ng mundo, ngunit kung mangako ka na mamuhay para sa Kanya, babangon. Kahit na bumagsak ka. Ang isang epektibong paraan upang mapanatili ang focus na ito ay sa pamamagitan ng patuloy na panalangin. Hinikayat tayo ni Apostol Pablo na manalangin ng walang tigil, at si Jesus, sa halamanan ng Getsemani, ay humiling sa kanyang mga disipulo na manalangin upang hindi mahulog sa tukso. Sa kasamaang palad, hindi sila nakinig at nang dumating na ang oras na ipagtanggol ang kanilang pananampalataya, sila ay nanghina. Ito ay naglalarawan ng kahalagahan ng panalangin sa iyong landas ng kabanalan. Karagdagan pa, kailangan mong pag-aralan at pagnilayan ang salita ng Diyos, na nagpapahintulot nito na baguhin ang iyong isip, puso at buhay. Habang mas malalim ang iyong pag-aaral sa kasulatan, mas magiging handa ka sa pagsunod at disiplina sa sarili, makakatagpo ng lakas na labanan ang kasalanan, at matiyak na mananatili kang minarkahan ng Diyos. Sikaping maging dalisay sa lahat ng bahagi ng iyong buhay, at hayaang makita ng mundo ang pagbabagong kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Ang ikalawang punto ay ang pagsasanay ng pagpapakumbaba. Ang kababaang loob ay isang mahalagang haligi ng Kristyanismo, bagamat ito ay isang bihirang ginagawang bertud. Hindi ito nananahulugan ng pagiging mahiyain, iba ang pagpapakumbaba at pagkamahiyain. Ang kapakumbabaan ay ang pag-alis ng pagmamataas, at ang pangangailangan ng kontrol. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba, ngunit nilalabanan ang mapagmataas.
Kung ikaw ay mapagmataas, ang Diyos ay hindi maaaring gumana sa iyong buhay na ginagawang walang katuturan ang pagtalakay sa kanyang banal na marka. Alalahanin na ang kapalaluan ang nagbunsod kay Haring Nebuchadnezzar na iugnay ang kanyang tagumpay sa kanyang sarili na may mga banal na bunga. Sa kabaligtaran, si Jesucristo ay isang halimbawa ng pagpapakumbaba, pagharap sa kahirapan ng may biyaya at pagwawasto ng may pagmamahal. Kung si Jesus ay nagpakita ng gayong kababaang loob, bakit hindi mo dapat gawin ang gayon? Ang pagpapahintulot sa kapakumbabaan na gabayan ang iyong buhay ay nangangahulugan ng pagbibigay prioridad sa iba, tulad ng ginawa ni Jesus. Ang kababaang loob ay nagsisilbing isang malakas na depensa laban sa mga pag-atake ng kaaway. Sa pamamagitan ng pananatiling mapagkumbaba, iniiwasan mo ang tuksong makaramdam ng higit na mataas. Tinatanggihan ang dyablo ng pagkakataong magtanim ng pagmamataas sa iyong puso. Ang kababaang loob ay nagbibigay ng isang pangitain sa iyong sarili habang nakikita ka ng Diyos. Magsalita ng mabuti at protektahan ang iyong puso mula sa galit kung nais mong manatiling minarkahan ng Diyos. Pangatlo, laging magtiwala sa Panginoon. Itinuturo sa atin ng Biblia na magtiwala sa Diyos ng buong puso at huwag umasa sa sarili nating pangunawa. Ang pagtitiwala na ito ay batayan ng isang buhay na tunay na minarkahan niya na nangangailangan ng ganap na pagsuko sa kanyang kalooban at direksyon. Ito ay ang pagkilala na wala kang magagawa kung wala siya. Ipinapakita na nakikita mo siya bilang pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay at handang ibigay sa kanya ang lahat. Tulad ng pag-aalala mo kung hindi ibinalit ng isang tao ang perang ipinagkatiwala sa iyo. Dapat mong maunawaan na ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugan ng pagbibigay sa Kanya ng iyong mga kabalisahan. Ang iyong buhay ay hindi isang bagay na dapat mong kontrolin, kaya bakit hindi magtiwala sa isang taong nakakaalam kung ano ang pinakamahusay para sa iyo? Habang patuloy kang nagtitiwala sa Diyos, masasaksihan mo ang mga himala sa iyong buhay. Mahal na mananampalataya, laging panatilihing alerto ang iyong espiritual na pagiging sensitibo, kung hindi, maaaring makaligtaan mo ang mga palatandaan na ipinadala ka ng Diyos. Kapag napansin mo ang mga palatandaang ito sa iyong buhay, kumilos ng naayon. Kung ikaw ay minarkahan ng Diyos, ito ay para sa iyong kapakinabangan, ngunit kung pipiliin mong lumayo sa proteksyong ito, haharapin mo ang mga kahihinatnan. Tinutukoy ng iyong mga pagpipilian ang iyong espiritual na lokasyon. Kaya ano ang magiging desisyon mo? Manalangin tayo. Mahal na Ama sa langit, bituin sa umaga, dinadakila ko ang iyong pangalan, sapagkat ikaw ay Diyos. Nagpapasalamat ako sa iyong soberanya sa aking buhay at sa regalo nitong bagong araw. Pinahahalagahan ko ang iyong proteksyon at sa pagprotekta sa akin mula sa mga plano ng aking mga kaaway. Kinikilala ko na ako ay nabubuhay dahil lamang sa iyong awa. Salamat sa espesyal na markang iniwan mo sa buhay ko, pupurihin ko ang iyong pangalan magpakailanman. Maawaing Diyos, hinihiling ko sa iyo na mahabag ka sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko. Manaignawa ang iyong awa sa paghatol sa aking buhay. Linisin mo ako at gawin akong karapat-dapat na maging iyo muli. Nagpapasalamat ako sa iyong pagpapatawad at lumalapit ako sa iyo nang may pusong puno ng pasasalamat sa iyong pagmamahal at biyaya. Nagpapasalamat ako, Panginoon, sa pagmarka sa akin bilang iyo at sa pagpili sa akin bilang sisidlan ng iyong pag-ibig at biyaya. Hinihiling ko sa iyo na tulungan akong mamuhay upang ang aking buhay ay isang patotoo ng iyong kaluwalhasyan, na ang bawat salita na aking binibigkas at bawat kilos na aking ginagawa ay sumasalamin sa iyong kabutihan at awa. Pinahahalagahan ko ang presensya ng iyong banal na espiritu sa aking buhay at para sa lahat ng mga pakinabang na ibinibigay niya sa akin araw-araw. Panginoon, dalangin ko na patnubayan mo ako at pahintulutan akong ganap na ipamuhay ang aking pagkakakilanlan bilang iyong anak, na ang presensya mo ay maging maliwanag sa bawat lugar ng aking buhay. Salamat sa pagpapakita sa akin ng mga senyales na minarkahan mo para sa akin. Alam ko na ang mga palatandaang ito ay hindi lamang para sa aking kapakinabangan, kundi para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Tulungan mo akong kilalanin at yakapin ang mga pagpapala o hamon na dumarating sa aking buhay, upang ang aking mga kilos at salita ay laging sumasalamin sa iyong pagmamahal at biyaya. Naway matanto ng lahat ng nakikipag-ugnayan sa akin na ako ay pinili mo. Tulungan mo akong mamuhay ng hiwalay sa mundo at nakatuon sa iyo. Humihingi ako ng lakas at tapang na ipahayag ang iyong ebanghelyo at ibahagi ang iyong pagmamahal sa mga nakapaligid sa aking buhay. Maging isang buhay na patutuo ng iyong katapatan.
Naway mamuhay ako sa kabanalan at ganap na pagsunod sa iyong mga tagubilin, nang hindi naliligaw sa landas sa aking landas patungo sa kawalang hanggan. Tulungan mo akong manatiling nakatutok sa iyo at manatiling nakatuon sa iyong mga paraan. Ibinibigay ko sa iyo ang aking kalooban at ang aking mga hangarin, Panginoon, dahil alam ko na ang iyong mga plano para sa akin ay higit na malaki kaysa sa aking naisip. Naway ganap na may sakatuparan ang iyong kalooban sa aking buhay. Higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, sa pagmarka sa akin bilang iyong minamahal na anak, sapagkat ako ay lalakad ng may pagtitiwala at katiwasayan sa iyong pag-ibig, batid na ako ay itinalaga at pinili mo. Salamat, aking Ama, sa pakikinig sa akin at pagsagot sa aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung naantig ang iyong puso sa video na ito, ay like ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ito sa mga kailangang makarinig ng mensaheng ito. Huwag tumigil dito, panoorin ang aming video sa ibaba para sa mas makapangyarihang mga paghahayag tungkol sa mga palatandaan na nagsasabi sa iyo na ikaw ang isa. Salamat sa pagsama sa amin sa espiritual na paglalakbay na ito. Salamat sa pagsama sa amin hanggang dulo. Patuloy na sumikat at yakapin ang iyong kapalaran ng buong tapang. Hanggang sa susunod.